So yung presyo nito is umabot po siya ng Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimut like, share, and subscribe. Click na rin ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Yan mga kol, pakita natin yung ating pinakalitis na drop side na multi-cab. So ito yung DE16T. So ito yung katulad ng makina ng mga DE17B. So yung makina nito is RO6A VVT, pinakatipid sa gas consumption itong drop side natin ngayon. So kita natin kung ano yung mukha ng ating unit. So yan, ito yung kanyang headlight. So parang katulad siya ng mga bongo na Korean na bongo. So makita natin dito yung signal light nya, park light din, ito yung headlight, H4 halogen yung gamit natin. So blue metallic yung kulay, so based sa request ng ating customer. So yan po yung kanyang windshield. So same sila ng windshield ng DE63T. So dito naman red yung kinulay natin. So yan po yung request ng ating owner. So meron siyang bumper na stainless, then meron siyang fog lamp dito sa kanyang bumper. So left and right, ito yung kanyang plaka, so complete LTO registered. So kita natin dito sa gilid, ayan. So ito yung kanyang side mirror, manual adjust, meron siyang rain visor, ayan. So dito na yung kanyang gulong, hindi na dito sa harap, hindi katulad ng DE63. So ito is same sila ng design ng mga DE65T. So ito yung kanyang gulong is 13 inches mud terrain na gulong, brand new tire, brand new na mag wheels. So yan, lifted po ito na unit. So yung mga ganitong unit kailangan natin i-lifted kung gusto natin na ganito yung gulong mud terrain na yan. So disc brake yung harap, then yung sa likuran is brake drum, ayan. So then naka molye din, so original na molye. So tatlo po yan. So makita natin dito, ito yung kanyang design chassis. So malaki po yung kanyang chassis, nandyan yung cross member nya. So yung original talaga nito mga kol, napakababa po. So kailangan natin i-lift para mas tataas yung kanyang ground clearance. So kita din natin dito, so yung kanyang siding, so same sila ng laki ng DE63. Ayan, so meron siyang nut for hire, yung kanyang plate dito, keep distance. Ayan, so dito yung kanyang tail light is same pa rin sila ng DE63T. Ayan, so meron siyang reflector dito, then yung kanyang reverse light nandito. Ayan, so yan po yung kanyang siding. Ayan, so makita natin dito yung kanyang spare tire, then yung kanyang gas tank. So nandito sa likuran, hindi katulad ng DE63 na nasa gilid ng sasakyan. So dito siya, yan kita natin, yan po yung kanyang gas tank. Ayan, so sa DE63 doon na side sa harap. Ayan, so meron siyang stepboard na pinalagay, stainless din. Ayan, so meron siyang canopy na stainless. So unang-una is gusto ng customer is fiber yung canopy niya, kaso wala pa pong molding na design na fiber para sa DE16T. So nag-design na lang na stainless. So meron siyang trapal dyan, meron din siyang cover dito, ito. So foldable yung cover, then meron siyang upuan. So makita natin yung makina natin is dito na natin makikita. Ayan, so sa likuran na side yung makina natin. So dyan na tayo mag-check ng ignition coil, spark plug, nandyan niya. So tanggalin lang natin yung 12mm na bolt dyan. Ayan, so ayan, so overall yan po yung unit natin. So ikutan natin.
pakita natin. So fully tinted po yan. Ayan. So yan po yung interior or yung exterior ng ating unit. So makita natin. So tingnan natin dito sa kanyang interior niya. Yung kanyang door pads is plastic. Then meron siyang hawakan dito. Then manual riser po yung kanyang mga window. So dito naman, ayan, so yung kanyang headrest mataas na din. Then ito yung kanyang upuan, so new seat cover. So yan po yung request ng ating customer na design. So magkabilaan, ayan po yung kanyang headrest. Then yan yung upuan dito. So handbrake siya, ito yung kanyang handbrake. Ito yung kanyang gear stick. So yung gear stick niya is 5-speed manual transmission. So meron din tong automatic, yung Tiptronic, meron sila pero hindi pa masyado lumabas or hindi pa masyado dumating dito sa Pilipinas. Ayan, so dito makita natin yung kanyang steering wheel. Yan po yung kanyang original na steering wheel. So yung kanyang dashboard mga kol is meron siyang mga cup holder or cup holder dito isa. Then meron siyang extra lagayan dito. Then makita din natin dito sa ibaba ng gear stick natin is meron din tayong cup holder. Then meron siyang extra lagayan dito. Ayan, so makita din natin yung 4x4 switch niya is nandito. Fog lamp switch, ayan, so ito yung fog lamp switch niya. Aircon switch, ayan, yan po yung aircon switch niya. Then yung charging port nandito. Then headlight adjuster, beam adjuster meron na siya. Then yung blower ng aircon nandito. Then yung ating hazard switch nandito. So makita din natin pinalagyan ng 9 inches Android stereo with reverse camera yung unit natin. Then pinalagyan din ng digital temperature gauge. At the same time pwede natin gawin tong scanner. So yan yung kagandahan nito kasi latest po yung unit natin. Bakit latest? Naka VVT na po yung makina. RO68 12 valve VVT timing chain FI. Then yung kanyang accelerator mga kol is fully electronic po yan mga kol. Hindi po siya decable type. So yung decable type lang is yung ating clutch pedal. Ayan, so yan po yung kanyang legroom. Napaka-laki po. Sa mga nahirapan sa legroom ng DE63, ito yung sagot yung mga DE16T. Ayan. So yan, makita din natin sa dashboard yan, napaka-laki dyan. Ayan, makita natin yung glove box. Ayan. So makita din natin sa kabilang side. Ayan o. So yan po yung glove box niya. Ayan. So kita yung aircon vent. Ayan, napakalamig po ng aircon dito. Meron ding lagayan dito mga kol. Ayan. So titingnan natin yung makina ng ating unit. Or before natin, titingnan natin yung kanyang legroom din sa passenger. Napakalawak din compare sa DE63 na mga mini truck. Ayan. So tingnan natin yung makina ng ating unit. So ganun. Tignan natin. Ayan, so tingnan natin dito ano yung makita natin. So dito mga kol, makita natin yung ating windshield washer receiver. Ito yung ating ECU, main fuse box, then yung ating condenser, then yung ating radiator and radiator fan. So wala na talagang makina, hindi na siya mainit mga kol kasi yung makina niya is nandun na sa likuran. Nandyan po yung makina ng ating unit. So nasa likuran. So yan po yung RO6E. So check natin sa kabilang side kung ano yung makikita natin doon. Ayan. So yung init ng radiator mga kol, diretso na sa likuran, hindi na matiktuhan yung dito sa driver. Makita natin yung original na is wala na siyang insulator dito kasi kampante po yung mga hapon na hindi po mainit yung loob ng ating passenger side. Ayan. So dito yung ating radiator cap. So meron siyang radiator cap mga kol. Hindi siya pressurized. Yan po yung kanyang radiator cap, yung kanyang coolant reservoir. Din dito tayo mag-refill ng ating engine oil pag mag-change oil tayo mga kol. Yan. So yan po yung kanyang oil cap. Ayan. So dito rin yung kanyang riser, jack, and tie ring. So nakita natin
Yan, so ganyan po ganda yung design ng ating DE16T. So yung hindi ko lang maano nito is yung baba ng kanyang cross member, pero pag naka-lift up po yung unit vehicle, tataas na po yan compare sa original. Ayan. So kung hindi kasi naka-lift up, hindi rin yung gulong, napakababa. Pero kung area nyo naman sementado, wala kayong mga gagamitan sa akyatan, the best na po yung standard na setup. So 4x4 na ganito, push button yung kanyang 4x4. Yan, makita natin. So dito sa ilalim, tingnan natin. Yan, ito yung kanyang oxygen sensor, dalawa. Yan, makita din natin. Yan po yung makina niya. So yan po yung makina niya is RO6E engine, so VVT. So yung starter niya nandyan. So yung kanyang 4x4 is push button, motorized na po yan. So yung presyo nito is umabot po siya ng 343,000 kasama yung upgrade ng ating unit. Pero kung yung basic setup nito is may kamahalan, umabot siya ng nasa 260 to 270,000. So still rin pa yan mga kol. Bakit po ito mahal? Kasi itong unit na to, marami po yung naghahabol nito sa Japan. Kasi kung kahit makita nyo yan, yung New Zealand, Canada, USA, nag-i-import din ng second hand na mini truck. So makita natin, marami yan. Kahit meron niyang mga groups, yung mga sa New Zealand, meron ako nakitang groups na mga DE16T yung ginagamit nila na mga mini truck. So kaya mas may kamahalan talaga kasi agawan yan dun sa auction yung ganitong unit. So yung ganitong unit din is nag-import din yung Pakistan, Thailand, Sri Lanka. So ito yung marami sa kanila, kaya medyo may kamahalan pa talaga. Pero sulit po talaga to mga kol, napakatipid sa gas, napakasarap sa takbuhan, smooth na smooth pag pinatakbo natin yung mga ganitong unit. So latest model, DE16T model. Yung makina is RO6E engine, VVT 12 valve, all aluminum engine, non-turbo na variant. So ito yung pinakatipid na gas ngayon. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa bago lang sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga next video uploads kayo. Ingat po mga kol, and bye bye. God bless po sa ating mga.